Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Lalong lumabo ngayon ang negosasyon between Iran and Amerika dahil nga sa nagpalitan na ng pag-atake ang dalawang panig dahil sa ang una talaga nito kaya nagkaroon ng pag-retaliate ang Amerika ay ang pagpabagsak ng Iran sa isang Reaper drone ng Amerika. Yung Reaper drone ay doon lang daw yung nakalipad sa sa itong malayo sa war zone, pero talagang tinira ng Iran at bumagsak. At yun ay 30 million yata dollars ang halaga ng isang Reaper drone ng Amerika. Surveillance drone yun. Napakamahal na klaseng drone. Kaya siyempre nagalit ang Amerika at ayun, gumanti, binomba yung mga missile center na natira sa Iran. At pangalawa nito, kung saan naging malabo na talaga, malabo pa at maitim pa sa sabaw ng pusit. Talagang malabo na ang negosasyon ngayon dahil sa nagdesisyon na ang Iran na hindi nila ibibigay kay Trump o sa Amerika o kahit durugin o pasabugin yung mga uranium, yung enriched 60% enrichment na uranium ay yun ay military grade na daw yun kapag ganun. Kasi kapag domestic lang, halimbawa sa nuclear power plant, ang kailangan na enrichment ay nasa nasa 10% below ay pang nuclear power plant, pero kapag 60% na, ayan ay pwede ng pang nuclear missiles. Okay, kaya ito na nga, sabi kanina sa Jagran channel sa India na malabo pa sa sabaw ng pusit na magkaroon ngayon ng negosasyon dahil ang dalawa lang ang hiling ni Trump isuko yung nuclear ambition, itigil at buksan ang Hormuz. Yung dalawa lang ang pinaka-importante at isa doon ay ayaw ng Iran isurrender ang kanilang uranium enrichment. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit ito, mga kababayan. Kaya atin nilang abangan ang bakbakan by next week. Sigurado to. So meron tayong video na hiram dito. Galing sa UNTV atin panoorin. Umiinit ang tensyon sa gitnang silangan matapos magpalitan ng pag-atake ang Iran at Estados Unidos. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa ang puwersa ng Estados Unidos ng mga tinawag nitong self-defense strikes laban sa mga Iranian radar site at drone command facilities sa timog ng Iran. Ginawa ito matapos umanong mapabagsak ng Iran ang isang US military drone na lumilipad sa international waters. Bilang ganti, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na tinarget nila ang isang airbase na ginamit umano ng Estados Unidos sa pag-atake sa kanilang teritoryo. Kasunod nito, nagpatunog ng air raid sirens sa Kuwait habang iniulat ng mga otoridad doon ang pagharang sa mga missile at drone na itinuring nilang mga pag-atake mula sa panig ng Iran. Ayon sa CENTCOM, dalawang Iranian ballistic missiles na nakatutok sa US forces sa Kuwait ang napigilan at walang naiulat na nasugatan sa panig ng Estados Unidos. Kasabay ng mga pag-atake, lalong lumabo ang kinabukasan ng mga negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Nako, talagang lalong lumabo. Sabi nga ay malabo pa sa sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Sa palagay ko talagang ang Iran ay naglalaro lamang sa US. Paano-ano sila, nagpapaasa kay Trump na magipag-negotiate, di ba? Yun, nagpapadala sila ng kanilang mga negotiator ng mga palpak at hindi marunong makaintindi. Kaya ito yung nangyayari na sa bandang huli pala ang talagang playbook ng Iran, ang playbook nila ay hindi susuko at hindi isuko yung uranium enrichment kasi doon nakasalalay ang kanilang itong malaking tsansa na manalo sila sa gera kontra Amerika
Dahil napakaraming uranium yun. At baka mas marami pa sa Amerika ang magawa nilang nuclear missiles kapag nagawang i-enrich ang uranium to 90 to 100% enrichment, ay kahit Russia siguro ay kayang digmain ng Iran, Amerika o China, kahit anong superpower ay kayang banggain ng Iran. At consider na rin na militarily superpower ang Iran kapag natuloy ang kanilang nuclear program at uranium enrichment na yan. Kaya hindi talaga nila yan isurrender. Ibig sabihin, hindi mangyari ang pangalawang hiling ni Trump na bitiwan na nila, iwanan yung nuclear ambition. So kung ganun, na ayaw talaga nilang i-surrender ang mga uranium, ibig sabihin talagang magkipagyera pa sila at patuloy sila sa kanilang panaginip, mga ambisyon tungkol sa pagiging superpower sa buong mundo. Ayon sa Iranian media, itinigil na ng Iran ang pakikipagpalitan ng mga mensahe at draft ng kasunduan sa Estados Unidos. Sinisi ng Tehran ang patuloy na paglawak ng operasyon ng Israel sa Lebanon na anila ay paglabag sa mga itinakdang kondisyon ng tigil putukan. تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. Ayon kay Bakay, hindi maaaring magtagumpay ang anumang pangmatagalang kasunduan hanggat hindi magwawakas ang mga operasyon sa Lebanon. Naglabas din ng pahayag si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nagsabing ang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay dapat masunod sa lahat ng larangan ng sigalot, kabilang ang Lebanon. Ayon kay Araghchi, ang paglabag sa isang bahagi ng tigil putukan ay paglabag sa kabuuan at ang Estados Unidos at Israel ang mananagot sa mga magiging. Samantala, binatikos din ni Iranian Parliamentary Speaker at Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf ang mga hakbang ng Washington. Ayon kay Ghalibaf, ang pagpapatuloy ng naval blockade at mga operasyong militar ng Estados Unidos ay malinaw na paglabag sa tigil putukan at nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa negosasyon. Lalong uminit ang mga pahayag matapos maglabas ng mensahe ang isang account na iniuugnay sa IRGC Intelligence Organization. Ayon sa pahayag, itinuturing ng Iran ang paglabag sa mga red line nito sa Lebanon at Gaza bilang direktang pagbabanta sa pambansang seguridad nito. Binigyang babala rin nito na nakahanda ang Tehran na bumalik sa labanan at panatilihin ang mga hakbang nito sa Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang mga paglabag sa mga itinakdang kondisyon. Okay, so kahit sa paningin ko diyan ay talagang nakakairita na yung sinasabi na yan ng IRGC na kahit yung labanan ng Lebanon at Israel ay kanila nang ginawang rason para hindi matuloy ang negosasyon. Ano bang mangyari kung hindi matuloy ang negosasyon? Sila din yung bumbahin ni Trump eh. Kaya hindi talaga nila iniisip na wala na silang kakayahan na magipaglaban sa Amerika. Noon nga, kompleto pa yung kanilang Navy, kompleto ang kanilang Air Force, kompleto ang kanilang artillery. Ngayon, mga manpads na lang missiles yung pinakamalakas nila na armas galing ng China. Kaya, isang pagkakamali ito. Ang Israel ay kahit na magalit ang Amerika sa Israel, hindi kailanman titigil ang Israel sa pagtutugis nitong mga nagpaslang ng mga Israelites na mga Hamas at mga Hezbollah. Yan ay mga proxy ng Iran. Kaya walang diyan. Kahit sabihin pa ni Trump na kay Netanyahu na itigil yung pag-atake sa Lebanon, sa Hezbollah, palagay ko hindi gagawin yan ng Israel ni Netanyahu. Dahil nga meron silang personal na bindita dyan eh. Meron silang personal na giyera dyan sa Hezbollah at sa Hamas. Mga kababayan, mga kagulin boy, anong masasabi niyo dito sa mga pahayag na naman ng Iran na baluktot na pahayag, imbis na kunti na lang ay plansado na talaga ang negosasyon, ngayon ayaw na rin nilang bitiwan ang Strait of Hormuz dahil nakikita nila na marami palang nagbabayad sa kanila ngayon na pumapasok ng mga oil tankers. Kaya nakikita nila ang future ng Iran na lahat ng dadaan diyan sa Hormuz ay magbabayad sa kanila ng toll fee. Yan ay napakasama. Kaya ayaw ni Trump ng ganyan.
At pangalawa, ayaw nilang isurrender ang kanilang mga uranium na naitago. So ibig sabihin yan, ang dalawang main points ni Trump, ang pagpatigil sa kanilang nuclear ambisyon at ang pagbukas ng Strait of Hormuz ay hindi pala talaga gagawin ng Iran. Kaya Donald Trump, Mr. President, bumbahin mo na yan. Bumbahin mo na. Marami ang nagsabi dito sa comment sa aking video. Ay tapusin mo na, bumbahin mo na yan dahil walang kakwinta-kwintang mga kausap ang mga tao na yan. Talagang utak talangka, utak galunggong, utak pulbura, at kung anong utak pa meron yan. Ang mga taong yan ay hindi talaga kapantay ng isip ng isang normal na negotiator. Paulit-ulit, pabago-bago, grabe. Pinapaasa ang Amerika, pinapaasa ang buong mundo, pinapaasa tayo, mga Pilipino, na matapos na ang gira, yun pala ay hindi. At ito yun ngayon, brace ourselves sa patuloy na pagtaas ng langis o baka maintain na, baka hindi na babalik sa dating presyo at ganito na talaga. 80 mahigit per liter ang gasolina. Sa dating 50 pesos lang. Kaya patay na tayo nito. Okay lang kung tataas din ang mga sweldo dito sa Pilipinas ng manggagawa, hindi. Kaya patay na talaga tayo dito. Halos 50% ang mawawala sa ating kita, sa ating hanap buhay. Kaya ang epekto niyan ay magugutom ang ating pamilya at hindi na tayo makakabili pa ng anuman na mga bagay na gusto natin. Ibig sabihin, taghirap sa Pilipinas at sa buong mundo. Anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy? Pag-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe, malaking tulong ang inyong subscription. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.